Tito, Tia. Pumunta po ako rito ngayon dahil gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol sa kasal namin ni Chuntao. Seryoso po ako sa kanya. Nakakabili ba ng pagkain ang pagiging seryoso? O nakakakuha ba yan ng pera? Tiya, ang isdang ito ay ako mismo ang humuli at nagbilad. Lahat po yan ay magandang klase. Ilang pirasong tuyo at sirang jacket, ginagawa mo ba akong pulubi? Si Pamilya Wang ay nagbigay ng $50 at 5 kilong asukal. Sino ang gusto mong hiyain sa dinala mong ito? Tiya, alam ko pong mahirap lang kami, pero ako... Hindi ka nararapat sa kaniya. Paikot-ikot ka lang sa dalampasigan buong araw. At gusto mo pang pakasalan ng ate ko? Wala kang silbi, mana ka sa tatay mong pilay. Ikaw na pilay, lumayas ka rin. Masamang tao. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Hai Sheng, hindi naman masamang tao si Tito. Sabi mo ay kaya mong kumita. Bibigyan ka ni Tito ng pagkakataon. Tito, sige po. Hindi ba't magaling ka sa dagat? Pumunta ka sa dagat at manghuli ng 100 kilong isda ngayon. Tsaka na natin pag-usapan ulit ang kasal. Kapag hindi ka nakabalik ng may huli, huwag ka nang papasok sa pinto ng pamilyang Lee. Lalaot ngayon? Sabi sa radyo ay darating ang bagyo mamayang gabi, pinapalaot niya ako ng mag-isa. Parang gusto na niya akong mawala. Sige, pupunta ako. Kuya, dinalhan kita ng tinapay. Bakit sumunod ka na naman? Bumalik ka na, mabilis magbago ang panahon. Sasama ako sa'yo, hindi ka pa kumakain, wala kang lakas sa dagat. Umupo ka ng maayos, humawak ka sa gilid ng bangka. Huwag kang bibitiw, Kuya, lumalaki ng mga alon. huwag kang matakot. Kumapit kang mabuti sa bangka at huwag kang bibitiw. Kuya, pag nakakuha na ng 100 kilo, mabalik na tayo. Kuya, mayroon sa ilalim. Pating, kaya nitong itumba ang maliit na bangka natin. Lumayas ka sa harap ko. Ding, nagising na ang Fisher King system. Ang boses ng amo ay susundin ng lahat ng nilalang sa karagatan. Lahat kayo, tumalon kayo sa bangka. Kuya, nakikinig sila sa'yo. Ikaw ang Dragon King. Ikaw din, pumanhik ka rito. Kuya, nakikinig ba talaga sa'yo ang lahat ng isda na ito? Ikaw ba ang reinkarnasyon ni Dragon King? Xiaoyu, lihim lang nating dalawa ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino, naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Pexman. Kuya, ibig bang sabihin nito ay araw-araw mo nang mapapalundag ang mga isda sa bangka? Oo naman. Hindi lang basta pagpapakas sa mga isda, mapapangasawa ko na rin sa wakas ang ate mo. Si Ate Chuntao ba? Bilisan mo na po. Gustong-gusto ko talaga si Ate Chuntao. Ang lakas ng mga alon kagabi. Ngayon ko lang nakita ang ganoong kalakas. Wala kayang nangyaring masama sa kanya? Masama? Ang batang iyon, para lang mapakasalan ang tagapamilyang Lee na iyon, handa na niyang itaya ang kanyang buhay. Paano pa niya tayo maiisip? Sabay silang lumaki ni Chuntao. Mahal nila ang isa't isa. Anong mali doon? Huwag siyang magmalaki kung wala siyang kakayahan. Tingnan natin kung makakabalik pa siya ng buhay. Tay, Nay, punong-puno ng isda ang bangka ni Kuya. Anak naman, sa lakas ng bagyo kagabi, paano ka nakabalik? Tiyo Wang, hali kayo at tingnan niyo po. Lampas 100 kilo na yata ito, di ba? Higit pa sa 100 kilo. Ang pating na ito ay nasa 200 kilo man lang. Ikaw lang ang nakahuli nito. Sa lagay ng panahon kagabi, ni ang mga dimaki ng bangka ay hindi makapalaot. Anong ginamit mo? Hay, sinuwerte lang po. Ang mga isda ay naitaboy ng bagyo papunta sa dalampasigan. Nang inihulog ko ang lambat, itong pating ay kusang pumasok sa loob. Napulot ko lang talaga ito. Mas malapad pa ito sa tao. At basta na lang kusa itong pumasok sa lambat? Tiyo Wang, parang hindi niyo po naiintindihan. Sa harap ko, si Chen Haisheng, maging ang mga pating ay kailangang kusang tumalon sa bangka ko. Hahaha. Ganto pala ang pakiramdam ng hinahangaan ng lahat. Tito at tita, nakabalik na ako. Higit sa 100 libra, higit pa sa sapat, at pati itong pating. Subukan niyo pong timbangin. Paano mo nakuha ang ganito karaming isda? Tito, sabi niyo gusto niyo ng 100 libra ng isda. Nakuha ko na po. Tungkol naman sa ating kasunduan, matutuloy pa ba? Pating, mas mahal pa ito kaysa sa asukal na bigay ni Pamilya Wang. Napakadumi niyan. Bakit mo hinahawakan? Tatay, mas marami ito kaysa sa pinadala ng pamilya ni Wang Mangkang. Hai Sheng, ang isdang ito ang magsisilbing dote. Tito, handog ko na po sa inyo ang isdang ito. Ha 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 ha. Magaling. Ang tunay na lalaki ay marunong tumupad sa pangako. Huwag po kayong papayag. Pinulot lang niya ang mga isdang iyan. Tinangay ng bagyo kahapon ang lahat ng lambat namin. Tingnan niyo ang lahat. Sa ganoong panahon kahapon, paano siya makakahuli ng higit sa 100 libra ng isda? Sinungaling ka? Ako mismo ang humuli sa mga isdang ito. Kuya Zen, ang mga lambat namin, lahat ay tinangay ng malalaking alon kagabi. Old Wang, ang mga gamit ko ay malapit sa Pampang. Mayroon kaming mga kulungang lambat doon, hindi ba? Oo. Ang mga lambat na iyon ni Pamilya Wang.
Talagang nasira ng bagyo kagabi. Narinig nyo ba? Ginamit niya ang mga isda namin na tinangay ng bagyo para makapanligaw. Walang hiya. May punto ang sinabi ni Pamilya Wang. Napaka-imposible na pumalaot si Chen Haisheng kahapon. Tama. Sino bang maniniwala doon? Haisheng, ano ba talaga ang totoo? Tito, ako mismo ang humuli nito. Hindi ito galing sa lambat nila. Little Chen, ibalik mo na ang mga isda at kakalimutan na lang namin ang nangyari. Ang mag-amang ito, hindi naman isda ang habol nila. Gusto lang nilang sirain ang kasal ko. Tay, kung kay Pamilya Wang nga ang mga isdang iyan, hindi natin kakayanin na makalaban si Pamilya Wang. Wang Mankang, may alaga rin ba kayong pating sa mga lambat nyo? Dahil sa lakas ng hangin at alon, naisama siguro ang mga galing sa laot. Normal lang na mangyari ang ganyan. Kung galing sa bagyo ang mga isdang ito, dapat may mga galos sila mula sa pagkakagasgas sa lambat, di ba? Pero wala kahit isang gasgas ang pating na ito. Tingnan nyo ang lahat. Chuntao? Ano bang magiging kinabukasan mo sa dukhang iyan? Anong pakialam mo? Bata ka, nababaliw ka na ba? Wala kang karapatang makialam sa usaping ito ng kasal. Pumasok ka na sa loob. Wala kang kinalaman dito. Chuntao, ang kabutihang ito, hindi ito malilimutan ni Chen Haisheng. Umalis ka na hanggat maayos pa ang lahat. Hindi basta-basta pwedeng pumasok sa pinto ng pamilyang Li ang isang gaya mo. Ikaw ang umalis. Kuya ko ang nakahuli sa mga isdang ito. Nakita ko po iyon ng sarili kong mga mata. Chen Haisheng, mukha kang tunay na lalaki ah. Hinahayaan mo lang ang isang 6 na taong gulang na batang babae na ipagtanggol ka? Sumigaw lang po ang kuya ko ng isang beses. At ang mga isda ay kusa ng tumalon pataas. Hindi iyan sa inyo. Hahaha. Guni-guni lang iyon ng bata. Huwag niyo na pong seryosohin. Huwag seryosohin. Hindi po ako nag-iimbento. Ha. Narinig nyo naman sigurong lahat, di ba? Chen Haisheng, ang tanging natitira na lang ba sa buong pamilya nyo ay ang pagyayabang? Batang 6 na taong gulang pa lang. Sa lakas ng bagyo kagabi, takot na takot kaya hindi na makapagsalita ng maayos. Maniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Sabi niyo galing ang isda sa nasirang coral nyo, pero ang mga isdang ito ay wala man lang kahit anong sugat. Paano nyo ipaliliwanag iyon? Ang lakas ng loob mong hamakin ng tatay ko? Marami kaming hawak na mga palaisdaan dito sa baybayin ng pamilya Wang. Ano bang meron kayong taga-pamilya diyang? Hahaha, bahay na lupa na tumutulo ang bubong. Mankang, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang basta-basta mananakit. Tatay, bakit po kayo nandito? Anak ko, huwag mo na silang hamunin. Sadyang mayaman at makapangyarihan ang pamilya Wang, ang ilang basket ng isda kapalit ng kaligtasan ng pamilya natin, sulit na yun. Tay, kapag hinayaan nating makuha nila itong isda, tapos na kami ni Chuntao. Kung igigiit mo, talagang sa iyo ang isda, maglakas loob ka bang sumama sa akin sa dagat para makita kung gaano kalaki ang sira sa koral nyo at kung ilan lang talaga ang nakawalang isda? May tapang ka ba? Nabubuhay na ako ng halos kalahating siglo, pero hindi pa ako nakakita ng kabataan na ganyan kadesperadong mapahamak. Wala namang katotohanan ang sinasabi niyang nakawala ang mga isda nila. Pero sigurado siyang hindi mangangahas ang pamilyang Li na galitin siya. Uncle Li, pabayaan muna natin ang tungkol sa isda. Tungkol naman sa kasal namin ni Chuntao, dapat po ninyong tuparin ang inyong binitiwang salita. Kahit ilang basket ng isda ay hindi mo kayang protektahan. Paano mo bubuhayin ang anak ko? Wang Mankang, paulit-ulit mong sinasabing sa iyo ang mga isda. Sige, magpustahan tayo. Pumalaot tayo pagkalipas ng 3 araw kung sino ang may mas maraming huli. Sa kanya ang lahat. Pero kapag natalo ka, kailangan mo kaming hingian ng tawad. Kahit disenteng panghuli ng isda, ay wala ang taga-Haisheng. Samantalang ang pamilya Wang ay mayroong mga bangka. Paano siya lalaban sa kanila? Kapag natalo sila, ang natitirang dignidad ng pamilya Chen ay siguradong mawawala na ng tuluyan. Mankang, pumayag ka na. Chen Haisheng, kapag natalo ka pagkalipas ng 3 araw, ikaw na Chen Haisheng ang lalayas sa nayon at hindi ka na makakabalik kailanman. Sige, pagkalipas ng 3 araw, kung sino man ang matalo, ay hindi na muling makakatapak sa pamilyang Li. Kahit 30 araw pa ang ibigay sa iyo, kulang pa iyon sa itsura mong lampayatot. Sapat na ang 3 araw. Umanda ka? Nababaliw ka na. Bakit ka nakipagpustahan kay Wang Mankang? Ang tatay niyang si Wang Jinkai ay ang pinakamagaling na mangingisda sa buong baryo. Wala ka man lang disenteng bangka, tapos itataya mo ang buhay mo? Napakahambog mong bata ka. Nagkataon lang na nakuha mo ang pating na yon. Napakaswerte mo lang talaga. Akala mo ba kung sino ka na? Pumunta ka na ngayon din kay Pamilya Wang. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Wang Jinkai para matapos na ang gulong ito. Huwag na nating ituloy ang kasal kay Chuntao. Mas mahalaga ang manatiling ligtas kaysa sa kahit ano. Tay, Nay, huwag na po kayong mag-alala. Iyang si Wang Jinkai, sa nayon lang siya matapang. Akala ba talaga nila kanila ang buong dagat? Dahil nagsalita na ako bilang si Chen Haisheng, sisiguraduhin kong makakahuli ako ng maraming isda. Anong gagamitin mo sa panghuhuli? Salita lang? Tama po kayo. Sa pamamagitan lang ng mga salita ko. Itay, wala na ring saysay ang pagsasabi niyan. Hindi ko alam kung may saysay ba. Pero ang alam ko, kapag si Wang Jinkai na ang nag-utos, hindi man lang makakalapit ang pamilya natin sa pantalan. Tay,
bagay. Huwag mo nang pagalitan si kuya. Nagsasalita ang matanda. Huwag sumabat ang bata. Sasabat ako. Walang kasalanan si kuya. Xiaoyu, maniwala ka kay kuya. Pagkatapos ng 3 araw, marami siyang mahuhuling isda. Mas madami pa sa huli ng bangka ni Wang Mankang. Siguraduhin mo lang na alam mo ang ginagawa mo. Hindi natin kayang matalo. 3 hakbang sa kaliwa. Gumana sa mga alimango. Subukan naman natin sa mga isda. Tumalon kayo palabas ng tubig. Mga yellow croaker sa dagat, tumalon kayo sa pampang. Naintindihan ko na. Dapat ay nakikita ng mga mata ko ang isang buhay na bagay bago ito gumana. Kahit sumigaw pa ako, ay walang mangyayari kung hindi ko nakikita. Ibig sabihin, kailangan ko munang pumalaot sa dagat para maghanap ng grupo ng mga isda, pagkatapos ay susunod na sila sa akin. Sapat na ang 3 araw. May demotor na bangka si Wang Mankang, pero ako, isang sira-sirang bangka lang ang meron ako, pati na itong kalawangin na salapang. Pero may isang bagay ako, hinding-hindi lubos akalain ni Wang Mankang. Tiyon ay ang aking Fisherman King system. Lahat ng nakikita sa dagat na ito, kailangang sumunod sa akin. Talon na sa bangka. Malaki na ang sea bass na ito, pero hindi pa sapat. Kailangan ko pa ng kawan ng mga isda, yung mas marami. Tara, lipat tayo ng lugar. Chen Haisheng, may gana ka pa talagang magpakita? Talagang naglakas loob ka pang pumalaot? Akala ko pagkatapos mong magyabang, ay babalik ka na lang sa sira-sira mong bahay. Hindi sa inyo ang dagat na ito. Bawal na ba akong pumalaot? Dahil ba dyan sa kalawanging salapang mo? Ano namang kakarampot na hipon ang mahuhuli mo? Boss Kuya Mankang, tingnan niyo po. May nahuli siyang isang nagluluksong sea bass sa basket niya. Hahaha. Noong isang araw, nung nagbaba ng lambat si Kuya Mankang, nakakuha siya ng napakaraming isdang yellow croaker na puno talaga ang buong bangka. Isang babalang ng lambat at puno agad? Sigurado ba na hindi ang tatay mo ang maagang nagtaboy ng mga isda sa lambat mo habang hinihintay mo na lang hatakin? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na, kung wala ang tatay mo at wala itong demotor na bangka, ni hindi mo mahuhuli kahit itong isang sea bass na nasa basket ko. Nasa teritoryo ka ni Pamilya Wang sa dagat na ito at nagagawa mo pang sumagot ng pabalang. Sa inyong teritoryo? Aling isda rito sa dagat ang may tatak ng pangalan ng Pamilya Wang nyo? Hanguin mo nga at nang makita ko. Alam ng lahat ng mandaragat ang mga patakaran dito? Sino ka ba sa akala mo, Chen Haisheng? At basta-basta ka nalang papasok ng walang paalam. Paalam? Kanino ako magpapaalam? Sa iyo ba na mukhang ewan? Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko, umaasa ka lang sa tatay mo. Pati sa kung anong meron siya, bukod doon, ano pa bang alam mong gawin? Ilabas ang lawin. Turuan siya ng leksyon. Bumaba ka? Haidiaw! Dapin mo siya! Haidiaw! Mukhang mas marunong pa sa iyo ang ibon mong yan. Walang silbi. Haidiaw! Nababaliw ka na! Lumayo ka! Sige na, bitaw na. Chen Haisheng, ano bang ginawa mo sa lawing ko? Wala naman akong ginawa ah. Ikaw itong gustong manakit sa iba, pero hindi mo hahayaang saktan ka rin? Paghintay ka, hindi ka palalagpasin ng tatay ko. Kuya Mankang, bumalik ka na at gamutin ang sugat mo. Malalim ang sugat na ito. Magkita tayo sa bukana ng nayon pagkalipas ng 3 araw. Magsusumbong ka ha? Sa oras na mahanap ako ng tatay mo, puno na ng isda ang buong pantalan. Talaba, sariwang talaba. Panginoon ko, nakahuli siya ng ganito karaming isda mag-isa. Hindi ba iyan ang batang si Pamilya Chen? Palaboy-laboy lang iyan sa nayon, istambay lang naman iyan. Saan siya kumuha ng ganito karaming isda? Ang lapu-lapu na iyan ay tumitimbang ng hindi bababa sa 50 libra. Kalahating buhay na akong nangingisda. Pero ang ganoong kalaking lapu-lapu, bibihira ko lang makita sa loob ng 1 taon. Binata, saan mo ninakaw ang lahat ng isdang ito? Boss Ding, pakitingnan niyo po ng maigi. 12 yellow croaker, 8 sea bass, 4 na sea eel, at bawat isa ay hindi bababa sa 3 libra. Subukan niyong buhatin ang lapu-lapu na ito. Kakaiba ito. Ang mga isdang ito, wala man lang kahit anong marka ng lambat. Walang kulang na kahit isang kaliskis. Ano ba ang ginamit mo panghuli? Boss Ding, magbigay na po kayo ng presyo. Ang yellow croaker ay 70 sentimo ang isa. Ang 12 piraso ay 8 dolyar at 40 sentimo. Ang sea bass ay 50 sentimo. Ang sea eel ay 60 sentimo. Ang lapu-lapu ay 3 dolyar. Sa kabuuan ay 17 dolyar at 80 sentimo. Boss Ding, bago ako pumunta rito, nagpapunta ako ng kakilala para magtanong sa kooperatiba ng bayan ng Qingxi. Sa ganda ng kalidad at bigat nito, 25 dolyar ang alok nila. Masyado lang nagtataas ng presyo ang mga taga-bayan ng Qingxi. Boss Ding,
Kalkulahin niyo po uli, siguraduhin niyong hindi kayo nagkamali. Magaling kang bata ka, naghahambing ka pa talaga ng presyo. Sige, ang yellow croaker ay 70 sentimo, ang sea bass ay 70, 80 para sa sea eel, at 5 dolyar para sa lapu-lapu, 32 dolyar ang huling presyo. Hindi na yan madaragdagan. 32 dolyar. Isang taon na akong nagtatrabaho, pero hindi pa rin ako makaipon ng ganoon kalaking halaga. Boss Ding, mukhang tama naman po ang quote niyo sa pagkakataong ito, pero yung lapu-lapu na nasa loob ng net ko, tungkol sa laman sa loob nito, parang nakalimutan niyo yata? Laman sa loob? Ito ay pantog ng isda. Ganito kalaking fish maw? Sinadya ko pong itabi yan. Kinuha habang buhay pa. Kapag natuyo, tumitimbang yan ng hindi bababa sa 3 onsa. Iho, mukhang marunong ka sa negosyo. Pero ang bagay na ito, hindi ito kayang kunin ng aming collection station. Kailangan kumpanya ng gamot ang magpresyo niyan. Timing ang pagpunta mo. Dahil si Commissioner Wu ng kumpanya ng gamot sa probinsya ay narito sa bayan para mag-inspeksyon ngayon. Sasahan kita para makita mo siya. Kung magustuhan niya iyan, ang 32 dolyar kanina ay barya lang. Maraming salamat po sa paghatid. Commissioner Wu, may magandang dala ang lalaking ito na isa na naming ipasuri sa inyo. Mula sa anong baryo? Mula sa baryo Haiyan po. Ako po si Chen Haisheng. Baryo Haiyan? Doon sa labas ng Bakawan sa inyo, sa gawing mabatong lugar. Hindi ba si Wang Jingkai ang namamahala doon? Naglakas loob kang mangisda sa dagat na sakop niya? Hindi naman po pag-aari ng pamilya niya ang dagat. Commissioner Wu, mag-i-inspeksyon ba kayo o iimbestigahan ang buhay ko? May tapang ka. Ibigay mo ang gamit. Kinuha nga habang buhay pa. Ang mga fish maw sa bahaging ito ng dagat. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda ang kalidad. Iho, ang presyong itinakda ng kumpanya para rito ay 3 dolyar bawat gramo. Sa lahat ng ito, mula sa timbang ng pantog na 3 onsa, kasama ang lapu-lapu na ito, bibigyan kita ng kabuuang 100 dolyar. Cash ito. Ang jacket ng tatay ko. Puno na ng maraming tahi, 10 taon na niyang sinusuot at ayaw itapon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng 100 dolyar. Sige po. Huwag ka munang magmadaling pumayag. Meron akong isang kondisyon. Ano po iyon, sir? Mula ngayon, sa Haiyan Village nyo, ang mga makukuha nyo sa lugar na may mga batuhan, ang mga pantog ng malalaking isda, seahorse at sea dragon, basta't magagamit bilang gamot, sa akin mo ito unang ibigay. Madali lang nating pag-usapan ang presyo. Mas mataas ito kaysa sa presyo ng gobyerno. Kung makakapagbigay ka ng supply ng matagalan, siguro kong makikilala at igagalang ka sa buong bayan. Commissioner Wu, mukhang gusto niyo po akong maging matagalang partner. Basta't makapagbigay ka ng paninda, maging matagalan ang negosyo natin. Sige, pero may isa rin akong kondisyon. Kung saan man galing ang mga paninda ko, dapat ay hindi nyo na ipagsasabi kahit kanino. Nasa ganitong linya ako ng trabaho, mas mahigpit pa sa lambat mo ang bibig ko. Subukan mong tingnan kung tama ito. Hindi na kailangang bilangin. Nagitiwala ako sa inyo. Commissioner Wu, hanggang sa muli. Aabangan ko ang mga dekalidad na paninda mo. Boss, pabili po ng 2 kilong asukal at 1 balot ng candies. At itong telang corduroy na asul na may maliliit na bulaklak, pakisukat ng 3 talampakan. Kukuha rin ako ng 1 pares ng sapatos na tela, yung sukat na 38. Chuntao, maghintay ka lang. Pagkatapos ng 3 araw, ay pupunta ako sa inyo para pilitin ng tatay mo na ipakasal ka sa akin. Nanay, nakabalik na po ako. Ikaw talagang bata ka. Saan galing ang lahat ng mga gamit na ito? Pumunta ako sa dagat para mangisda at kumita ng kaunting pera. Heto, bumili ako ng ilang gamit para sa atin. Mula ngayon, sa kusina natin, hindi na tayo mauubusan ng asukal at karne. Magkano ang tela na ito? Nababaliw ka na ba? Kahit may pera tayo, hindi dapat ganito gumastos. Nanay, yung damit ninyo, puno na ng butas tuwing humahangin, matagal na dapat yang pinalitan. Makapal ang telang ito, at kumuha ako ng bago para sa inyo. Kuya, anong binili mo? Buksan mo na lang. Kuya, sa wakas ay bumili ka rin ito. Ang tamis! 100 beses na mas matamis kaysa sa bigay ng pamilya ni Auntie Wang. Tay, tignan mo ang anak natin. May asukal at mga bagong damit pa. Tatay, hulaan niyo po kung magkano ang kinita ko? 100 dolyar. 100 dolyar.
Habang buhay na nagtanim sa bukid ang tatay mo at habang buhay ring nag-ayos ng mga lambat, ang buong pamilya natin sa loob ng 1 taon, pati na ang mga rasyon mula sa nayon, 47 dolyar lang ang kabuuan. At kumita ka agad ng 100 dolyar sa isang beses lang? Batang ito, ang galing mo. Tay, kumain din po kayo. Napakatamis ng binili ni Kuya. Napakalambot talaga ng telang ito. Baliw ka na ba? Hindi pa po natutulog ang tatay ko. Napakalakas din ng loob mo. Wala akong pakialam kung tulog na siya o hindi. Kailangang makita kita ngayong araw. Pagkakuha ko ng isda, ang una kong naisip ay ibili ka ng sapatos. Nakikita ko kasing butas-butas na iyang suot mo. Paano mo nalaman ang sukat ng paa ko? Noong nakaraang tag-init, nangunguha ako ng lamang dagat sa mga bato at napilayan ka nang hanapin mo ako. Tinulungan kita, naiangat kita, pero nahulog at naanod ang sapatos mo sa dagat at ako pa ang kumuha nito para sa iyo. Mula noong taong iyon hanggang ngayon, lagi ko iyong naalala. Hi, Sheng. May demotor na bangka si Wang Mankang. Sa isang salita lang ng tatay niya sa pantalan, wala nang nangangahas na lumaban sa kanya. Anong gagawin mo bukas? Wala akong pakialam kung ilang bangka pa ang mayroon ng mga pamilya Wang o kung gaano man sila kalakas. Ang mga biyaya sa dagat na ito, hindi lang sa akin at lalong hindi sa pamilya nila. Tingnan mo ang mga huli kong isda, alin ba rito ang mas maliit kaysa sa huli ni Wang Mankang? Pero ang tatay niya ay tuso, kayang gawin ang kahit na ano. Paano kung gawan kanya ng masama bukas? Chuntao, huwag kang matakot. Para sa akin, si Wang Mankang ay wala lang. Kung wala ang demotor na bangka ng tatay niya, wala siyang silbi. Bukas, hindi lang ako basta mananalo, ipapaalam ko sa lahat ng mga kalapit na baryo na ikaw, Chuntao, ay hindi magsisisi na magpakasal sa akin, si Chen Haisheng. Magiging maringal ang lahat at magiging karangalan ka ng pamilya ko. Sino ba ang naghahangad ng karangalan? Ang mahalaga ay bumalik ka ng maayos bukas. Chuntao, anong ingay iyan sa bakuran? Tatay, ang hayop na si Haizi, 3 taon ko siyang inalagaan, ngunit ngayon, binaliktad at kinalaban niya ako. Kinalaban ka? Dahil lang yan sa pagiging hangal mo. Hindi dahil hangal ako. Sadyang kakaiba at tuso lang si Chen Haisheng tatay. Alam niyo po ba kung gaano karami ang nahuli niyang isda ngayon? Mayroong dilaw na isda, sibas, igat, at may isang lapu-lapu na kasing laki nito. Dinala niya iyon sa tindahan at kumita ng mahigit 100 dolyar. Gamit ko na ang motorboat ko, pero wala pa rin sa kalahati ng huli niya ang nakuha ko. Nag-iisa lang siyang gumagamit ng maliit na bangka at ganoon karami ang nahuli niya? Opo, sigurado akong may ginamit na kung anong maruming paraan ng batang yon. Tatay, hindi ito tama. Bukid ay 3 araw na. Kapag natalo ako, paano na ang kasal ni pamilyang Lee? Makinig ka sa akin. Mula sa pantalan, pumunta ka sa 3 daanan sa timog o kaya naman sa 2 sa hilaga. Kung nasaan ang mga kumpol ng isda sa dagat, kabisado ko ang lahat ng iyan. Dumaan ka rito bukas. Lahat ng kakailanganin mo sa daan, naihanda ko na para sa iyo. Ang gawin mo na lang ay ilulan ang mga gamit sa bangka. Paano naman po si Chen Haisheng? Kahit anong daanan ang piliin niya, siguradong dadaan siya sa Eagle Peak. Meron ba sa ilalim ng tubig sa Eagle Peak? Ano ang meron doon? Huwag mo nang intindihin yun. Ang asikasuhin mo ay ang sarili mong pangunguha ng isda. Bahala na ang tadhana sa iba pa. Wala akong kinalaman dito. Bukas, mangisda ka lang ng maayos. At kalimutan mong may sinabi ang iyong tatay. Anong oras na ba? Bakit wala pa rin siya? Baka naman kagabi pa si Chen Haisheng tumakas dahil sa sobrang takot. Huwag mo nang sabihin pa. Yung mga isdang nahuli niya nitong mga nakaraang araw, paniguradong napulot lang niya ang mga yon. Akala ba niya kaya niyang mangisda sa harap ni Kuya Mankang? Ngayon, naging duwag na siya. Halos mabali na nga ang gaod ng lumang bangka niya. Paano pa siya makakapalaot? Ang lalaking ito, paniguradong sinuwerte lang noong nakaraan. Napakalaking abala. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Napakawalang modo. Maganda ang katayuan ni Mankang. Sinasabi ko sa iyo tatay ni Chuntao, bakit ka pa nag-aalinlangan? Mas mabuti kung magdedesisyon ka na agad para wala nang iisipin. Hindi pa naman oras. Hindi kailanman sumisira sa pangako si Haisheng. Talagang bilib na bilib ka sa kanya, ano? Wang Mankang, magaling na ba yung binti mo? Mukhang mahina pa ang pagkagat sa iyo. Huwag ka ng maraming daldal. Ano bang mapapala mo sa pagpunta sa dagat ngayong araw? Kapag natalo ka, mag-impake ka na at lumaya sa baryong ito. Bakit? Takot ka bang manalo ako? Mayroon kang malaking bangka at may mga kasama ka pa? Habang ako ay may maliit na bangka at butas-butas na lambat. At kinalawang na salapang, anong ikinatatakot mo? Matatakot ako sa iyo? Nakakatawa. Masyado kang matapang magsalita, pero alam ng puso mo ang totoo. Ang mga isdang nakuha ko nitong nakaraang araw ay pumuno sa lahat ng istante ng kooperatiba. Pagdating ng takdang oras, kailangang pumalaot gamit ang sariling galing. Kapag talagang may ibubuga ka, Chen Haisheng, ako si Wang Jingkai ay matutuwa rin para sa iyo. Tama na ang away. Dahil mayroon na tayong kasunduan, magsisilbi kaming saksi ng buong baryo ngayong araw.
Kung sino ang manalo, siya ang papakasalan ni pamilyang Lee. Ang lahat ng mga gulo noong nakaraan, simula ngayon, wala nang dapat magbanggit pa niyon. Maliwanag ba sa inyong lahat? Chen Haisheng, bago lumubog ang araw, bumalik ka rito para ihatid ang mga nakuha mo. Kapag nagtago ka sa likod ng mga bato dahil sa takot habang nasa daan, talo ka na. May demotor na bangka si Kuya Mangkang. Kaya baka ang luma mong bangka ay magkapira-piraso lang. Hahaha. Sa bahaging ito ng dagat ang bawat bato at alon, hindi ko ba kabisado? Kahit nakapikit ako ay kaya kong makahuli ng isda. Magtipid ka na lang ng lakas mo? At itabi mo na lang, yan para sa pangingisda. Haisheng, sabi ng tatay mo ay alam mo na ang ginagawa mo. Ilang dekada nang naghihirap ang ating pamilya. Kung mananalo ka ngayong araw, simula ngayon sa baryong ito, wala nang sinumang mangangahas na hamakin ka. Hindi ko hihilingin na makahuli ka ng maraming isda. Ang makabalik ka ng ligtas ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Kuya, makahuli ka sana ng pinakamalaking isda sa lahat na mas malaki pa sa ulo ni Wang Mankang. Sige, maging mabait ka habang naghihintay dito sa bahay. Inay, itay, aalis na po ako. Haisheng, malakas ang hangin at malalaki ang alon sa dagat at may mga pating pa sa paligid ng mga batuhan. Kapag nakatagpo ka ng malakas na agos, huwag mo nang ituloy. Sa pangingisda, mas mahalaga ang buhay kaysa sa isda. Salamat po sa pag-aalala niyo, pero matigas ang buhay ko, hindi ako matatalo ng mga alon. Kapag naamoy nila ang lansa, hahabulin ka nila ng 3 milya at mayroong malaking nilalang na naghihintay sa iyo. Kuya Mankang, doon sa ilalim, puno ng isda sa ilalim. Huwag kayong sumigaw. Inilatag ni tatay ang mga lambat 3 araw na ang nakalipas, partikular na para ikulong ang bahaging ito ng mga bato. Makakapasok ang mga isda pero hindi na makakalabas. Hinihintay lang natin ang araw na ito. Kuya Mankang, masyado po itong mabigat. Walang kwenta. Kung ang lambat na ito ay wala pang 200 libra, baligtarin niyo ang pangalan ko. Hila, kailangan ba bang ikumpara? Ilang isda lang ba ang makukuha ng lumang bangka ni Chen Haisheng? Ang isang lambat ko ay sapat na para habulin niya ng 3 araw? Kuya Mankang, ano ang ingay na iyon? Nabalitaan ko na may malaking isdang espada sa labas ng dagat ngayong taon. Kamakailan lang ay binutas nito ang isang demotor na bangka ng bayan ng Qingxi. Hindi kaya iyon ang bagay na iyon? Sa direksyon iyon ng Yingzui Cliff at doon din papunta si Chen Haisheng. Ang malaking bagay na sinasabi ni tatay, doon para siya hinihintay. Ang isang maliit na bangka kapag nakabangga ang ganyang bagay ay tiyak na mawawala na sa dagat. Dapat ba nating puntahan para tignan? Anong titingnan? Siya ang pumili ng rutang iyan. Wala na kaming kinalaman doon. Tara na, balik na sa pantalan. Ipakita natin sa buong baryo kung ano ang tunay na pangigisda. Mas maraming isda ito kaysa sa huling nakuha ni Chen Haisheng. Siguradong nasa 300 libra ito. Isang lambat lang pero 300 libra. 300 libra ng yellow croaker. Ang laki siguro ng halaga niyan sa dolyar. Mukhang delikado si Haisheng sa pagkakataong ito. Palubog na ang araw. Bakit hindi pa bumabalik si Haisheng? Nagkamali kaya siya ng daan? Nagkamali ng daan sa dagat? Ang Chen Haisheng na iyon, hanggang sa kanto lang siya pwedeng magmatapang. Pero ang pumunta sa dagat, nararapat ba siya? Baka nabangga na siya sa mga bato sa gitna ng biyahe. Hindi pa tapos ang itinakdang oras. Babalik ang anak ko. Yung tunog na iyon ay galing sa malaking hayop. May kung anong bagay sa ilalim ng tubig, sa Yingzui Cliff. Nabalitaan ko na noong nakaraang 2 taon, may malaking isdang sailfish sa laot at nabutas nito ang isang barko kamakailan. Papunta doon sa direksyong iyon si Haisheng. Doon sa daanan ng tubig sa Yingzui Cliff siya dumaan. Yingzui Cliff? Haha. Pumunta siya doon na may lumang bangka at kalawanging salapang. Tingin mo ba makakabalik pa siya ng buhay? Pinalaan ko na siya noon pa na malakas ang hangin at malaki ang alon sa Nanshan. Huwag na siyang magpilit dumaan doon. Pero sadyang matigas ang ulo ng batang iyon. Mapusok masyado, sayang naman siya. Narinig mo ba iyon? Malamang na hindi na makakabalik ang taong iyon. Ano pang hinihintay natin? Ayusin na natin agad ang tungkol kay Chuntao at Mankang. Itakda na natin ito kapag pinatagal pa at kumalat ang balita. Anong mukha ang ihaharap ng pamilyang Lee natin? Nagkaroon tayo ng kasunduan sa kasal sa isang taong wala na. Tatay, tingin ko tama po si nanay. Mayaman po sila Mankang, may barko at may palaisdaan pa. Bakit pa po tayo nag-aalinlangan? Hindi pa lumulubog ang araw. Maghintay muna tayo. Uncle Lee, nakakuha na ako ng isda, 300 libra. Ano pang hinihintay mo? Hihintay mo pa bang lumutang pabalik ang wala na niyang katawan? Nagsisinungaling ka. Hindi manloloko ang kuya ko. Sabi niya, babalik siya, kaya tiyak na babalik siya. Hindi pa lumulubog ang araw. Sabi niya babalik siya, kaya hihintayin ko siya. Sinasabi ko sa iyo, Uncle Chen,
Wala na bang ibang tao sa pamilya niyo? Bakit pinahaharap niyo ang isang 6 na taong gulang na bata para makipagtalunan? Wang Mankang, bago lumubog ang araw ang usapan natin, bakit ka nagmamadali? Kapag dumating na ang oras, kung sino ang manalo o matalo, ang lahat ang magsasabi. Chuntao, gumising ka na sa katotohanan. Si Chen Haisheng, sa daluyan ng tubig sa Yingzuya dumaan. Kapag nakasalubong niya ang isdang marlin doon, mabubutas ang sinasakyan niyang bangka. Sa tingin mo ba ay makakabalik pa siya? Wang Mankang, tatandaan mo ang sasabihin ko ngayong araw. Kung wala na nga si Chen Haisheng, mananatili akong tapat sa kanya hanggang dulo. Pero kung buhay siya, ang bawat salitang binitawan mo ngayon ay pagbabayarin kita ng isa-isa balang araw. Mankang, tumigil ka na sa pagsasalita. Naghihintay ang pamilya nila. Dapat nating intindihin ang nararamdaman nila. Sister Chuntao, makakabalik po ang kuya ko, hindi ba? Kailan ba tumalikod ang kuya mo sa mga pangako niya? Sige, maghintay kayo. Kapag tuluyan ng dumilim ang langit at hindi pa rin siya nakabalik, ako na mismo ang magmamagandang loob na tulungan kayong hanapin siya. May bangka. Sino ang naghahanap sa akin? Kuya, sabi ng masamang tao na wala ka na at hindi ka na makakabalik. Bakit ka umiiyak? Narito na si kuya, di ba? Kuya, sabi mo hulihin mo ang pinakamalaking isda. Gano'n ito kalaki kumpara sa nakuha nating lapu-lapu noon? Mas malaki ito ng 100 beses. 100 beses? Ito yung dambuhala sa laot. Paano mo ito naiuwi? Isang maliit na bangka at isang butas-butas na lambat. Hinding-hindi ako maniniwala. Pinag-alala mo talaga ako ng husto. Alam mo ba yon? Inay, ayos lang po talaga ako. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang dadaan sa lagusan na iyon. Pero hindi ka nakinig. Napakamatigas talaga ng ulo mo. Mabuti at nakabalik ka na. Salamat at nakabalik ka na. Sister Chuntao, sabi ni kuya na 100 beses ang laki ng isdang ito. Huwag muna kayong magsaya. Tingnan niyo munang mabuti. Halos hindi na gumagalaw ang isdang ito, napulot niya lang. To, may tuturing ba itong sariling huli? Ang labanan dito ay kung sino ang mas maraming huling isda. Hindi kung sino ang mas maraming napulot. Tama ba ako, mga kasama? Wang Mankang, sabi mo may mali sa espadang ito. Tingnan mo nang mabuti, ako mismo ang gumawa ng buhol. Nakapulupot ito sa bibig nito. Tingnan mo sa mahaba at matulis nitong nguso. May mga piraso pa ng lambat na nakasabit. Gusto mo bang lapitan para makita mo? Nakasakay ka lang sa maliit na bangka at may hawak na isang sibat, pero itong espada na nasa gawing timog ay nakawasak na ng 3 malalaking barko. Paano ka nakabalik ng buhay? Paano? Narito na ako, nakabalik na. Hindi maaari. Pinahiran ko ng dugo ng isda ang mga lambat niya. Kapag naamoy ng mga halimaw na iyon ng dugo, hahabulin nila siya kahit ilang kilometro pa. Dapat ay nagwala ang espada na ito nang maamoy ang dugo. Paano siya nakabalik nang hindi nasasaktan? Nakita ko na ang ganitong klaseng isda. Iniiwasan ito ng lahat ng mga bangka sa buong baryo. Sabi sa matandang paniniwala, talagang hindi ka nito tatantanan, walang sinumang nakabalik ng buhay pagkatapos itong makaharap. Ang pinakamagaling ang kuya ko. Mag-isa lang siya, pero napatumba niya ang dambuhalang espada. Kahit ang lumapit ay hindi niyo magawa. Sino nagsabing hindi ko kaya? Kuya, mapaparusahan na ang mga masasamang tao, hindi ba? Tama ka. Wang Jinkai, pinahiran mo ng dugo ng isda ang mga lambat ko dahil gusto mong maamoy ng espada na iyon ng amoy para habulin ako. Pero may isang bagay kang nakalimutan, nagwala nga siya dahil sa dugo. Hinabol ako ng ilang kilometro, pero sa huli ay siya ang napagod. Ito ang nararapat sa iyo. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Buhay ang espada. Buhay ang espada. Walang hiya ka. Protektahan mo ang kapatid mo. Takbo, lahat kayo, umurong. Dapa? Sumusunod ang espada sa kanya. Napaihi sa pantalon si Wang Mankang. Tumahimik kayong lahat. Para sa labanang ito ngayong araw, kasama ang buong baryo, ako ang magsisilbing saksi ninyo. Itong nahuling malaking marlin ni Chen Haisheng, mababa na rito ang 400 kilo. At kumpara sa mga yellow croaker sa bangka ni Wang Mankang, kung alin ang mas malaki, ay malinaw na makikita ng kahit na sinong may mga mata. Panalo ka na, Chen Haisheng. At ayon sa usapan, ikaw ang mapapakasal kay pamilyang Li. Panalo si kuya. Panalo ang kuya ko. Sandali lang. May sasabihin ako tungkol sa nangyayari ngayon, Tio Wang. Totoong malaki ang marlin. Pero ano ba talaga ang pustahan natin dito? Ang labanan ay hindi kung alin ang mas malaki, kundi kung aling isda ang mas may halaga.
Hindi ba, yung mga yellow croaker sa bangka ni Wang Mangkang, pag dinala mo sa kooperatiba, ang presyo ng kada kilo ay ilang sentimo, na aabot sa halagang ilang $10. Itong marlin na ito, mukha lang itong kahanga-hanga. Pero sinong bibili nito? Nandito lang yan sa pantalan, pero wala naman yang kwenta. Sa pagpapakasal ng anak namin, hindi kami naghahanap ng nagmamarunong o nagpapakitang gilas lang. Nagdala ka ng bagay na wala namang halaga. Mas magaling pa si Wang Mangkang pagdating sa buhay. Tama. Ang mga isda ni Kuya Mangkang ay pwedeng pagkakitaan. Ano namang gagawin natin sa marlin na ito? Masyado pang malansa para gawing sabaw. Mukhang wala nga talagang kukuha sa marlin na ito. Kahit gaano pa kalaki ang isang bagay, sayang lang kung hindi mapapalitan ng pera. O Chen Haisheng, hindi naman sa pinapagalitan kita. Pero matapos mong makahuli ng ganyang bagay, magpapakasal ka ba o magpapasikat lang? Tama ang sinasabi ni Uncle Lee. Dapat ay nabebenta ang nahuhuling isda. Ang karne ng marlin mo ay hindi mabenta, pati ang balat ay walang gustong kumuha. Isang bagay na walang kwenta? Tapos may lakas ka pa ng loob na sabihing nanalo ka? Uncle Lee, noong itinatakda nyo ang mga alituntunin, sinabi nyo na kung sino ang makakahuli ng maraming isda at kung sino ang makakahuli ng pinakamalaking isda, ang lahat ng naritong kalalakihan ay narinig ang sinabi nyo. Haisheng, ginagawa lang ito ni Tito para sa ikabubuti ni Chuntao. Ang babae ay nagpapakasal para may makasama sa buhay at makakain. Nagdala ka ng isang isdang swordfish. Pero hindi naman iyan tatanggapin sa kooperatiba. Ano ang ipapakain mo sa pamilya mo? Tama, hindi na nga makapunta sa dagat ang tatay mo dahil sa binti niya. Ang kinikita naman ng nanay mo sa paggawa ng lambat ay barya-barya lang at mayroon pa kayong isang 6 na taong gulang na batang babae na umaasa sa pagkain. Paano mo ngayon mapapangasawa ang anak ko? Binibigyan ka na ni Uncle Lee ng pagkakataong sumuko ng marangal. Baliwala lang ang isdang ito. Narinig mo ba iyon? Walang gustong bumili ng swordfish mo, kaya tapos na ang kasunduan nyo ng kapatid ko. Tatay, kayo mismo ang nagsabi noon, kapag nanalo si Haisheng, ay itatakda na ang kasal, pero ngayon binabawi nyo na. Hindi ba't panlalamang na ang ginagawa nyo? Hibang ka na bang bata ka? Sino ba ang kinakausap mo ng ganyan? Tatanungin ko lang ang tatay ng isang beses. Ang mga ipinangako nyo noon, totoo ba o hindi? Chuntao, wala kang karapatang sumagot ng pabalang sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi na ibenta ang buhay na swordfish na ito, hindi pa rin panalo si Chen Haisheng. Ako ang tatay mo, kaya ako ang masusunod. Kahit po tatay ko kayo, hindi naman po kayo makatarungan. Anong para sa ikabubuti ko? Gusto nyo lang akong gamitin para sa pera para maipakasal si Ergu. Uncle Lee, wag niyo po siyang sasaktan. Sinasabi niyo po na walang halaga ang buhay na swordfish na ito. Paano kung may bumili nito sa napakalaking halaga? Hahaha, sino naman ang bibili? Ikaw? Bibili ka? Hahaha, kahit ibenta mo pa ang bahay niyong gawa sa putik, hindi niyo pa rin ito kayang bilhin. Hahaha. Sino sa inyo si Chen Haisheng? Nahuli ng buhay ng Little Chen ang isang malaking sailfish. Ito ang eksaktong hinahanap ng Drug Administration. Gusto rin ng Aquatic Research Institute na makuha ito ng buhay. Ang atay ng sailfish na ito ay maaring pagkunan ng cod liver oil. Ang mga kartilago nito ay pwedeng gawing gamot at ang balat pa lang nito ay makakagawa na ng ilang kilong tuyong fish maw. Hulaan mo kung magkano ang presyo ng isdang ito. $1,000. Diyos ko po, $1,000. Habang buhay na akong mangingisda, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera. Ang $1,000 ay katumbas ng ilang taon nating kita. Tay, narinig mo ba? $1,000. Bilangin mo, 10 balot ito. $100 bawat balot. Bayad na agad. Hindi na kailangang bilangin. Commissioner Wu, nung nakaraan ay sinabi nyo na hanggat may supply ako ng mga produkto ay magiging pangmatagalan ang ating negosyo. Tuloy pa ba ito? Haha, siyempre. Siguradong tuloy. Mula ngayon, ang mga magagandang produktong manggagaling kay Chen Haisheng, tandaan mo ang sinasabi ko, hindi bababa ang presyo, tataas pa ito. Wow. May $1,000 na ang kuya ko. May $1,000 na si kuya. Neng, alam mo ba kung gaano karaming candies ang mabibili ng $1,000? Sobrang rami. Mas malaki pa sa puno ng balete. Imposible. Paano magkakahalaga ng $1,000 ang sailfish na iyon? Wang Mangkang, sabi mo ay walang kwenta ang sailfish na ito? Ngayon, anong masasabi mo sa nahuli mong yellow croaker? Wang Mangkang, magkano ba ang benta sa yellow croaker mula sa bangka mo? Gusto mo bang timbangin natin iyon ngayon sa kooperatiba? Sapat na ba ang pangdote? Sino ba ang may kailangan sa pera mo? Uncle Lee, sabi niyo kanina, kung sino ang manalo, dapat pera ang gamitin para magsalita. Sige po. Tio,
Heto ang 500 dolyar, regalo ko po ito para sa pakikipag-isang dibdib kay Chuntao. Si Wang Mankang ay nakabenta lang ng isda sa halagang 80 dolyar. Sapat na ba ang 500 ko para bumuhay ng pamilya? Sapat na ba ito para mapakasalan si Chuntao? Tunay itong pera. 500 dolyar. Mapupunta na lahat sa atin ito. Sino pa sa buong baryo ang nagbigay ng ganitong kalaking presyo? Mula kay Chen Haisheng ito. Ito na ang pinakamataas na halaga sa buong baryo. Tio, seryoso po ako dito. Kung hindi pa rin po kayo masaya, talaga bang gusto nyo lang ibenta ang anak nyo? Mahal, 500. Magsalita ka naman. Brother-in-law, Ergo, anong itinatawag mo sa kanya? 1,000 dolyar iyon. Magkano lang ang ibinibigay ng pamilya ni Wang Mankang? 80 dolyar lang, hindi man lang sapat para maging pambili ng sapatos. Tatay, nalilito na ba kayo dahil sa katandaan? Hindi nyo ba makita kung sino ang mayaman at karapat-dapat? Kuya Mankang, kalimutan mo na ang 80 dolyar mo. Sa susunod, huwag ka nang pumunta rito para manligaw. Kahiya-hiya. Wala kang utang na loob na traidor. Tay, kung ipamimigay nyo lang si ate sa iba, siguradong magsisisi kayo sa huli. Mahal, ano pa ang iniisip mo? Ang perang ito ay sapat na para magpatayo ng 3 bagong kwarto at sapat na rin para makapag-asawa si Ergu. Wala sinabi ko naman sa iyo. Ang batang si Haisheng ay kakaiba na talaga bata pa lang. Tingnan mo ang kaniyang mukha, ang kaniyang dating, halatang gagawa ng mga dakilang bagay. Naalala mo pa ba noong bata pa si Haisheng, mag-isa siya sa dalampasigan at nakakuha ng kalahating basket ng mga talaba? Ibig sabihin nito ay likas siyang magaling. Kani-kanina lang ay sinasabi mong wala siyang kwentang bagay na dala. Ngayon naman ay kakaiba na siya. Bata pa lang. 500 dolyar na dote. Ito ang kauna-unahang nangyari sa nayon natin, kaya paanong hindi siya magiging masaya? Kuya Jen, huwag ka na dyan nakayuko. Nakatingin ang lahat ng tao sa nayon. Tungkol sa bagay na ito, magbigay ka na ng malinaw na sagot. Sige, pumapayag ako. Ate! Hahaha. Umasa lang naman siya sa isang isdang layag? Ano naman ang galing niya? Manahimik ka, bumalik ka na. Mapanlin lang ka, alam ko. Alam kong hindi ka susuko ng ganoong kadali. Kuya, nabali na ba ang buto sa binti mong ito? Hindi ito naisayos noong una, pero hindi pa naman patay ang mga ugat. Nararamdaman ko pa ang pintig sa iyong bukong-bukong. Sabi po ng mga doktor sa health center ay wala na itong pag-asa na baldado na raw ang binting ito at hindi na makakatayo habang buhay. Commissioner Wu, ang ibig niyo po bang sabihin ay may pag-asa pa? Mayroon akong lumang kaklase sa ospital sa lungsod. Nakakita na siya ng mas malalang kondisyon kaysa rito. Kahit bali ang buto ay maaari pang idugtong, ngunit sa ngayon, kailangan natin ng isang mahalagang gamot. Ang gamot na ito ay tinatawag na dragon ginseng. Tumutubo ito sa loob ng mga kuweba sa mga lumang bahura sa dagat. Kamukha nito ay isang sea cucumber na kasing pula ng dugo, kayang pagalingin ang mga buto at pasiglahin ang daloy ng mga ugat. Doon sa bahagi ng Ghost Reef Zone sa labas ng dagat ng Haiyan Village, balitang may mga tumutubong ganito. Ang panganay na anak ni Pamilyang Zhao, noong nakaraang taon, dahil sa bilis niyang lumangoy, pumunta siya sa Ghost Reef para manguha ng tahong. Makalipas ang 3 araw, nakuha na lamang ang kaniyang bangkay sa pampang. Haisheng, tama ang iyong ama. Kapananalo mo lang sa kompetisyon at nakatakda na ang kasal mo, ngayon pa lang nagkaroon ng kapayapaan sa pamilya natin. Ilang taon nang pilay ang iyong ama at inaalagaan ko naman siya ng maayos, di ba? Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Nay, pupunta po ako. Paano kung may mangyari sa iyong masama? Nanay, kung may paraan para gumaling ang binti ni tatay, dapat nating gawin. Kung hindi kaya ng iba, kaya ko. Haisheng, alam kong matigas ang ulo mo mula pa noong bata ka pa. Alam iyan ni tatay. Pero sa pagkakataong ito, makinig ka po sa akin. Hindi para sa tao ang lugar na iyon sa reef area. Mapapahamak ka lang kapag pumunta ka roon. 10 taon nang pilay ang binti kong ito. Matagal ko na itong tinanggap. Kaka-engage mo lang. At kung para lang sa matanda mong tatay ay itataya mo ang iyong buhay, mas mahihirapan po akong mabuhay kaysa mawala na lang. Haisheng, tama ang sinasabi ng tatay mo? Huwag na nating ituloy ang pagpapagamot, maaari ba? Itinuro po sa akin ni tatay ang husay sa paglangoy. Sa dagat na ito, kung alin ang malalim at mababaw, ay kabisadong-kabisado ko po. Tay, ang binti niyo ay napilay para itaguyod ang ating pamilya. Tinitiyak ko pong gagaling ang binti ninyong iyan. Kuya, ganoon po ba kalayo ang reef area? Mas malaki po ba ang alon kaysa sa bahay? Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Narinig ko po si nanay na umiiyak. Kuya, huwag ka na pong pumunta, maaari ba? Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay doon sa dagat ay tiyak na lalayo sa takot kapag nakita ang iyong kuya. Ipagdadala kita ng White Rabbit Milk Candy pagbalik ni kuya. Dapat po
Hoy, tumupad kayo sa usapan. Kuya, habang nasa labas kayo, tutulungan ko po si nanay na alagaan si tatay. Sabi ni Commissioner Wu na napakadelikado nito. Pero tingin ko ay wala talagang kawala rito. Malalakas na agos, mga pating, mga ahas dagat, ang mapanganib na batuhan na ito ay isang bitag para tapusin ang kahit sino. Mukhang hindi pa ako kukunin ni Haring Dragon ngayon. Chen Deshan, nasaan ang anak mo? Mankang, anong ibig mong sabihin sa pagsipa sa pinto ko? Ninakanin ng anak mo ang pating ko at kahiyahiyang tinalo ang tatay ko sa harap ng maraming tao. Wala siya rito ngayon pero nandito ka. Napagkasunduan ang tungkol sa labanan sa harap ng buong baryo. Natalo ka? At tinanggap na yun ng tatay mo? Tapos pupunta ka rito para magyabang? Alam ba ito ng tatay mo? Siyempre, alam ng tatay ko. Ang walang kwenta mong anak, ginamit ang isang sirang pating para lokohin ang buong baryo. Sinasabi ko sa iyo, hindi na siya makakabalik ngayong araw. Hindi walang kwenta ang kuya ko. Babalik ang kuya ko. Ang kuya mo? Nasa laot na ang kuya mo at pinapakain sa mga pating. Wang Mankang, dinala mo ang mga tao mo para sipain ang pinto namin. Nasaan ang katwiran mo? Katwiran? Sa isang pilay at sa isang matandang babae? Bakit pa ako makikipagkatwiran? May utang kayo sa akin. Kung hindi nyo ibabalik iyon ngayon, ipambabayad nyo itong luma ninyong bahay. Simulan na. Wasakin ang lahat. Itay, Inay, Xiaoyu. Mukhang hindi na ako makakabalik ngayong araw. Nagkatotoo ang mga kinatatakutan ko, kaya susubukan natin kung gaano ito kalakas. Makinig kayong lahat sa akin. Umalis kayo sa harap ko. Ibigay nyo sa akin ang Dragon Ginseng. Itay, pabalik na po ako. Chen Deshan, wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Ninakaw ng anak mo ang mga paninda namin. At ngayon, hindi na siya makakabalik. Kung matalino ka, pipirmahan mo na itong kasunduan ngayon. Anong kasunduan? May utang sa amin ang anak mo at itong silang bahay ang magsisilbing pambayad. Kapag pinirmahan mo na ito, hindi ko nagagambalain ang pamilya mo. Wang Mankang, huwag mo kaming masyadong apapihiin. Huwag ka ng maraming satsat. Pipirma ka ba o hindi? Mankang, ang tatay mo ay kilala at respetado dito sa ating nayon. Sa ginagawa mong ito, kapag nalaman ng iba, paano pa makakaharap ang pamilya ni na Pamilya Wang sa mga tao? Ikalat mo man wala na ang anak mo. Sino pa ang tutulong sa iyo? Chuntao, hindi na makakabalik si Chen Haisheng. Alam mo ba yon? Wang Mankang, umalis kayo ng mga tauhan mo sa bakurang ito. Akala mo ba ang tatay mong si Li Jian ay hahayaan ka lang sa mga kalokohan mo? Kapag may ginalaw kang kahit sino sa bahay na ito, tatapusin ko ang buhay ko sa harap mo. Gusto mo bang sumugal? Kapag pinilit mo akong mamatay ngayon, ang pamilya Wang sa Koshan Village ay hinding-hindi na makakaharap sa kahihiyan. Tio Wang, pumasok ka sa loob at magsalita. Kawawa naman sila. Parang pinaparusahan na sila ng husto. Naglabas ng utos si Wang Jinkai sa buong baryo na sinumang tutulong kay pamilya Chen sa kargahan at diskargahan sa daungan ay hinding-hindi pahihintulutang dumaong. Tapos na talaga ang pamilya ni Pamilya Zhang ngayon. Wala na ang anak niya dahil sa karagatan at hindi na rin maililigtas ang bahay nila. Chuntao? Hindi ka pa nga nakakasal sa pamilyang ito, pero protektado mo na sila. Sino namang tinatakot mo sa pagbabanta mo? Kung mawawala ka man, itatapon ka lang sa dagat at walang makakaalam. Pinapayuhan kita, ibaba mo na ang gunting na yan. Para sa isang taong wala na, hindi na ito sulit gawin pa. Wang Mankang, subukan mo pang magsalita kahit isang letra lang. Kayong mga Pamilya Wang, higit pa sa bahay na ito ang utang ninyo sa akin. 10 taon na ang nakakaraan. Ang ama mo ay nagdala ng 3 tao para kumuha ng mga perlas. Noong paalis na sila, humawak ang tatay mo sa lubid at mag-isang lumangoy pataas, sa kanya pinutol ang lahat ng mga lubid.
Ang tatay mo na si Wang Jinkai ay may kasalanan sa 3 buhay. Isali mo pa ang pagkawala ng iisang binti ko. Sa loob ng 10 taon ay nanahimik ako, pero ngayong pinangahasan mo ang pinto ng bahay ko, nagtatanong ka pa kung anong karapatan ko. Ano? Ikaw na matanda ka. Subukan mo pang magsalita. Sinasabi mong ang tatay ko ay may pagkakautang sa iyo. May ebidensya ka ba? Bakit ko nagawang bumalik? Sa loob ng 10 taong ito, bakit hindi makatingin ng diretso sa mata ko ang tatay mo? Wang Mankang, isa kang hayop. Chuntao, bumalik ka na. Wala kang kinalaman dito. Bakit ka pa nagmamatigas? Tingnan mong mabuti ang nakasulat dito, itong sira-sira mong bahay, pati na ang pangisdaan ng anak mo, lahat ay sa akin na, si Pamilya Wang. Simula ngayong araw, ang mga tao ni Pamilya Chen ay bawal nang pumunta sa dagat na iyon. Wang Mankang? Iyan ang tanging ikinabubuhay naming 4 kung kukunin mo ang pangisdaan para mo na kaming pinahamak. Ano naman kung mapahamak kayo? Hindi na babalik ang anak mo, ang asawa mo naman ay pilay, at mayroon ka pang 6 na taong gulang na batang babae, pabatid lang kayo sa mundo habang buhay. Chen Haisheng, ikaw, Paanong nandito pa ako? Tay, ibuka ang bibig? Nakakatayo na siya. Si Chen Deshan ay nakatayo na. Ayos na ang mga binti niya. Pagkatapos ng 10 taon, ganito na lang, magaling na. Ayos na nga talaga ang mga binti ko. Isang basura na pilay sa loob ng 10 taon. Ano naman kung nakakatayo ka na? Basura ka pa rin, basura kayong buong pamilya. Basura? Sa 10 taon na to, si Pamilya Wang ay nabuhay ng marangya. Habang ako na si Pamilya Chen ay hindi man lang makain ng maayos. May utang ba ako sa kanya? Nung sinipa mo ang pinto ng bahay ko, nagtiis ako. Nung sinira mo ang mga gamit sa bakuran ko, nagtiis ako. Nung inapakan mo ang kamay ko, nagtiis pa rin ako. Sinong may gawa nito? Sabi ng anak ni Pamilya Wang, pilay daw ang tatay ko, nang kaya tinulak ko siya at binato niya ako. Nasasaktan si tatay. Pero ang tatay ko ang pinakamabuting tatay sa lahat. Pero ikaw, Wang Mankang, nung sinipa mo ang anak ko, nakadapa lang ako sa lupa at wala man lang akong lakas para yakapin siya. Napilay ang binti ko ng 10 taon. Ang asawa ko ay nagtatahi ng mga lambat sa loob ng 10 taon. Tuwing taglamig ay sugat-sugat na ang mga kamay niya. Ikaw, Pamilya Wang, kailan mo ba siya nirespeto? Ngayon, nakatayo na ako. Simula ngayon, kapag ginalaw mo ang pamilya ko kahit dulo lang ng daliri, subukan mo lang. Sugurin niyo siya. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Kapag may ginawa ka sa akin ngayon, ang tatay ko ay hinding-hindi. Ang tatay mo? Wala akong pakialam kung kaninong anak ka pa. Simula sa araw na ito, huwag mo nang muling aabusin ang pamilya ko. Ito pa rin ang inutil na pilay sa loob ng 10 taon? Ikaw, maghintay ka lang? Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo. Nakatayo na si Chen Deshan. Ang utang niya sa akin, ako na mismo ang sisingil balang araw. Bumalik na ang tatay niya. Ayos na ang lahat. Akala ko habang buhay na tayong magkakaganito. Patawad dahil nagdusa ka nitong nakaraang 10 taon. Tay, ang lakas mo kanina. Isang suntok lang tumalsik na ang masamang taong iyon. Xiaoyu, hindi kita nagawang protektahan noon. Pero hindi na iyon mauulit pa. Hindi na pilay si tatay. Kaya mo na po ba akong pasanin sa likod? Oo, papasanin ka ni tatay araw-araw. Ang taas ni tatay, mas matangkad pa kay kuya. Anak, may utang ang tatay sa iyo. Tay, wala ka pong utang sa akin. Nasira ang binti mo dahil sa pagtatrabaho para sa pamilya. Ngayong araw, nabura na ang lahat ng iyon. Wang Jinkai, ang utang mo, si tatay na ang naningil para sa iyo. Kung masama man ang loob mo, harapin mo ako. Tay, yung binti ni Chen Deshan na pilay sa loob ng 10 taon, talagang magaling na? Isang suntok lang niya, tumilapon na ako, pero nakuha niyo pang manigarilyo rito? Alam ko. Alam niyo po? Ano na po ang gagawin natin ngayon? Ang batang iyon na si Chen Haisheng, hindi lang nakabalik ng buhay mula sa reef ng mga multo, nakuha pa niyang dalhin pabalik ang matandang Dragon Ginseng. Hindi lang basta swerte ito. Kung ganoon, ano iyon? Anong tingin niya sa sarili niya? Isang diakono? Hindi ko alam kung diakono siya, pero takot sa kanya ang mga nilalang sa dagat. May kung anong kakaiba sa batang ito? Hindi siya basta-bastang kalaban. Pababayaan na lang ba natin iyon? Tay, tinapakan niya ang dangal nating mga pamilya, Wang, sa harap ng marami.
Hahayaan na lang? 50 taon nang namamalagi sa dagat ang tatay mo at hindi ko pa natututunang sumuko. Ang hirap naman nitong araw na ito. 10 taon ko rin kasama ang baston na ito. Pero ngayon, sa wakas ay hindi ko na ito kailangan. Itabi nyo na lang po. Gawin nyo itong alaala. Hindi titigil si Wang Jingkai. Dahil sa pagpunit mo ng kasulatan, parang tinapakan mo na rin ang mukha niya sa harap ng lahat. 50 taon na siyang hari-harian sa dagat, hindi siya papayag na malugi ng ganoon. Nakita ko ang tingin ni Wang Mankang at alam kong hindi pa siya sumusuko. Kung guluhin ka man niya, huwag mong sarilinin ang lahat. Tay, kagagaling lang po ng binti nyo. Si Wang Jingkai ay ako lang ang pakay, hindi ang pamilya natin. Kaya wag na po kayong humarang para sa akin. 10 taon na ang nakakalipas noong sa reef ng mga multo na wala ang isang binti ko dahil sa kanya at makalipas ang 10 taon, nabawi mo ito para sa akin. Simula ngayon, sasamahan kita sa paniningil ng utang niya. Siguradong may gagawing masama si Wang Jingkai sa dagat, pero wag po kayong mag-alala, tay. Pagdating sa dagat, wala pa akong kinatatakutan. Basta't alam mo ang ginagawa mo, dahil hindi tayo pwedeng matalo. Tay, pumasok na po kayo at matulog. Uupo muna ako rito saglit. Tusok kang matanda. Hihintayin ko ang susunod mong galaw. Pagkatapos mong sakta ng anak ko, akala mo ba ay makakaalis ka pa ng buhay sa dagat na ito? Nananaginip ka? Sa pagkakataong ito, ang mga sea lion sa ilalim ng Ghost Reef Zone na mahigit 10 taon nang naroon ay pinalabas ko na lahat. Nagwawala ang mga iyan. Kapag nakakaamoy ng dugo, wala nang makakaligtas sa iyo. Ang likas na bangis ng mga hayop na yan ay walang sinumang makakapigil. Itingnan ko lang kung paano ka makakalabas ng buhay sa mga batuhang ito. Kuya, ang lulupit ng malalaking isdang ito. Dapa, Kuya, nakikinig ba sila sa'yo? sobrang dami nila. Kaya kong pigilan kung isa-isa lang. Pero hindi magtatagal kung mahigit 10 silang magkakasama. Hindi ko may lalabas si Xiaoyu dito. Kuya, kaya nilang mag-disco? Nakakita na ako nito sa bayan noon. Gusto mo bang makakita? Opo, Tumayo kayong lahat at umikot. Magdisko kayo. ang kukulit nila kuya, ang kukulit nila. Mas pangit pa silang gumiling kaysa kay Auntie Wang sa kanto. Sea lion pa ba ang mga ito? 50 taon na akong nabubuhay sa dagat, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito. Imposible! Paano sila nakakapagdisko? Mga sea lion iyan? Hindi sila mga aktor sa dulaan sa probinsya. Giling pa ng mabuti. Sa bagong taon ay iimbitahan ko kayong mag-perform sa nayon. Hanggat wala akong utos, walang titigil sa inyo. Hahaha. Itay. Iyong lalaking si Chen Haisheng? Siya ba talaga ang reinkarnasyon ng Haring Dragon? Hindi pa rin natin siya natapos doon. Nakakainis talaga. Bakit ka nagmamadali? Sa dagat man ay sa kanya, pero pagdating sa lupa wala siyang say. Tinatanong kita, yung si Director Liu sa Supply and Marketing Co-op ng bayan, kilala mo ba siya? Yung biyudo na nawalan ng 2 asawa? Kilala ko po, yung mataba na malaki ang tainga. Noong nakaraang buwan, nagpasabi siya sa mga tao na gusto niyang maghanap ulit ng mapapangasawa. Dapat ay bata pa at maganda. Sa nayon ng Hayan, sinong anak na babae ang pinakaangat? Si Chuntao po. Tay, ang ibig niyo bang sabihin? Mukhang pera si Li Jian at mahilig sa maganda si Director Liu, ang 2 bagay na ito ay pwedeng pagsabayin. Bukas ng umaga, magdala ka ng 2 balot ng magandang sigarilyo sa bayan at sabihin mong ang anak ni Li Jian sa nayon ng Hayan ay ang pinakamaganda sa buong paligid. Pero yung tungkol kina Chuntao at Chen Haisheng, alam na ng buong baryo. Hemp, dahil nga alam na ng buong baryo kaya mas madaling gawa ng paraan. Sabihin mo sa kanya na kapag nahuli siya, maaunahan siya ng isang mahirap na mangingisda. Bilang director ng Supply Co, ano na lang ang mukha na ihaharap niya? Tay, ang galing niyo talaga. Kung magugustuhan ni Director Liu si Chuntao, maglalakas loob pa kaya si Chen Haisheng na lumaban sa isang opisyal ng bayan? Kahit gaano pa kagaling makipaglaban si Chen Haisheng, kakayanin ba niyang galawin maski daliri ni Director Liu? Kapag sinubukan niyang manakit, pwedeng-pwede siyang dakpin ng munisipyo. Busy yata si Director Liu. O Mankang, ano namang magandang huli ang nakuha ng tatay mo ngayon? Director Liu, hindi po ako nandito para magbenta. Nandito ako para batiin kayo. At bakit naman? Nabalitaan ko pong mag-aasawa na kayo. Yung anak ni Li Jian sa nayon namin sa Hayan, si Chuntao ang pangalan. Narinig niyo na ba siya? Siya ang pinakamaganda sa buong probinsya. Sabi ng tatay ko, sa buong baryo, siya lang ang karapat-dapat sa isang katulad niyo. Anak ni Li Jian? Opo, hindi niyo pa po nakikita ang batang iyon. 2 ang mahabang tirintas niya, mapula ang mga pisngi. Talagang napakasariwa niya tingnan. Sige na, sige na. Hindi pa ba nakatali ang babaeng ito? Hindi pa po. Kaya lang lately dito sa baryo, may isang mahirap na mangingisda ang palaging umaaligid sa kanya. Director Liu, ganitong klaseng pagkakataon ay dapat samantalahin niyo agad. Dahil baka maunahan pa kayo ng iba. Ano namang laban ng isang mangingisda sa akin? Totoo po yan, totoo po. Director Liu, kapag kayo ang formal na lumapit sa pamilya niya, paniguradong matutuwa ng sobra si Pamilyang Li. Director Liu, wag po kayong mag-alala. Siguradong walang magiging problema kay Pamilyang Li.
1,500. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Kung noong unang panahon pa ito, ang dami sanang bigas nito. Huwag mong hawakan. Panunuyo iyan para sa kapatid mo. Si Director Liu, siya ang pinuno sa kooperatiba ng bayan. Tingnan mo naman ang paghahanda niya. 1,500 dolyar. Ano naman ang laban ng 500 dolyar ni Chen Haisheng dito? Dahil sa perang ito, giginhawa na ang buhay ng pamilya natin. May pera na pampakasal si Ergo at maayos na rin natin ang sira nating bahay. Tay, kanino galing ang mga gamit na ito? Chuntao, mabutit dumating ka. Nagkakagusto sa iyo si Director Liu na taga-kooperatiba. Sa makalawa, susunduin ka na ni Director Liu. Tay, tinanggap niyo ang mga gamit niya nang hindi man lang ako tinatanong. Hindi mo na mahahanap ang ganitong oportunidad kahit saan. Kapag kinasal ka sa kanya, hindi ka na magugutom at titira ka sa bahay na gawa sa semento sa bayan. Alam ng buong baryo na maayos na ang usapan namin ni Haisheng. Maayos? Hindi pa pumapayag ang tatay mo. Medyo malaki ang 500 dolyar ni Chen Haisheng, pero 3 beses ang ibinigay ni Director Liu. Pero lampas 40 taon na ang Director Liu na iyon. Anong problema kung mahigit 40 na siya? Medyo may edad na siya, pero ang mahalaga ay mayaman siya. Ang dating asawa niya nawala na dahil sinasaktan niya. Tumahimik ka. Hindi iyan ang nararapat na sinasabi ng isang dalagang tulad mo. Sa makalawa ay darating si Director Liu. Maghanda ka. Huwag mo akong pahiyain. Hindi ako magpapakasal. Anong sinabi mo? Sinasabi ko, hindi ako pakakasal sa kanya. Bukod kay Chen Haisheng, hindi ako magpapakasal sa iba. Ako ang tatay mo. Susukway ka na ba? Pagdating sa seryosong usaping gaya ng kasal, ang utos ng magulang ang dapat masunod. Sasabihin mo lang na hindi ka magpapakasal? Tay, tumanggap ka kay Haisheng ng 500 dolyar, pati na isang bisikleta. Ipapakasal mo ba ang anak mo o ibebenta? Hemp ang ibibigay ni Director Liu ay 1,500 dolyar. At nangako pa siyang ipapasok ang kapatid mo sa kooperatiba bilang regular na manggagawa. Kapag nagpakasal ka na doon, buong pamilya natin ay makikinabang. Buisit kang bata ka. Huwag kang maging walang utang na loob. Ano ang kondisyon ni Director Liu? Si Chen Haisheng, ano ang kaya niyang ibigay? Iyong si Director Liu na iyon. Sino ba ang hindi nakakaalam na sinasaktan niya ang asawa niya? Puro ka kasinungalingan. Kanino mo ba narinig ang mga chismis na iyan? 20 taon ka naming inalagaan ng nanay mo. Tapos ikaw, itinali mo na pala ang sarili mo sa mahirap na mangingisdang iyon. Hindi lang ako ang nagdesisyon para sa sarili ko. Saksi ang buong baryo. Malinis at totoo ang hangarin ko sa kanya. Totoo ang hangarin. Wala silang halaga hanggat hindi ako pumapayag. Tay, bitawan niyo po ako. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal. Wala kang pagpipilian. Manatili ka riyan at pag-isipan ang mga bagay-bagay. Darating ang seremonya sa makalawa. Kung hindi ka pa rin papayag, itatalyado kita iharap mo man lang sa kanya. Palabasin niyo ako. Tay, huwag niyo naman po itong gawin sa akin. Isang regular na trabaho sa kooperatiba. Trabahong nakuha kapalit ng kinabukasan ng ate ko. Hindi ko iyan kailangan. Kuya, anong ginagawa mo at hinahasa mo iyan? Malapit na ang bagong taon, hinahasa ko lang ito para kumuha tayo ng mga talaba para kainin mo. Sinungaling! Kahapon, kinuha mo ang lahat ng mga lubid dito sa bahay at magdamag mo silang hinanda sa loob ng kwarto. Sabi ni tatay, pupunta ka na naman sa Ghost Reef. Uy, anong hangin ang nagdala kay Ergo dito? Nakapaka pa sa kabilang paa. Nakipag-away ka ba kanino? Huwag ka na magbiro. Bakit? Pinagalitan ka na naman ba ng tatay mo? O tinago na naman ba ng nanay mo ang mga cassette tape mo? May problema. Ang tatay at nanay ko, tinanggap nila mula kay Director Liu ang 1,500 dolyar na dote at kinulong nila ang ate ko sa bodega. Sa makalawa ay kukunin na siya ni Director Liu. Kuya, nakakulong si Sister Chuntao. Iyang si Director Liu, mula sa kooperatiba sa bayan, mahigit 40 taong gulang na siya. Tinanggap ng tatay ko ang 1,500 dolyar mula sa kanya. Kinulong nila ang ate ko sa bodega at sabi nila, kahit itali pa siya ay isasakay siya sa karuwahe ng ikakasal sa makalawa. Ang trabahong kapalit ng buhay ng ate ko, hindi ko tatanggapin iyon. Ako si Lee Ergu. Sino ba iyang Director Liu na iyan? Siya ang boss sa kooperatiba ng bayan. Nasa mahigit 40 taong gulang na, kalbo, at ang tiyan niya ay mas malaki pa sa banga ng bagoong ng tatay ko. Sabi pa ni nanay ay maganda raw ang kalagayan niya. Pero ang huling asawa na pinakasalan niya noon ay hindi man lang tumagal ng 2 taon. Kumakalat sa baryo na pinahirapan siya ng husto hanggang sa mawala dahil wala ni isang bahagi ng katawan niya ang hindi sugatan. Ang ganitong klase ng tao ay ipinagpipilitan pa ni tatay at nanay na siya ay isang swerteng mapapangasawa. Kuya, ikinulong ng masasamang tao si Sister Chuntao. Pupuntahan ba natin siya para iligtas? 1,500 dolyar. Yun lang pala ang kailangan para mabulag ang mga magulang mo. Kasama na po sa perang iyon, ang pangako na maipapasok ako sa kooperatiba.
bilang isang permanenteng trabahador. Brother-in-law, nagkasala ang pamilya ko sa inyo? Parang awa mo na, iligtas mo ang ate ko. Tumakas ka para magbalita sa amin? Hindi ba alam ng tatay mo? Hindi po. Tumakas lang ako habang kumakain sila. Kapag nalaman ito ni tatay, tiyak na paparusahan niya ako ng matindi. Bumalik ka na muna sa inyo at huwag kang magpahalata sa tatay mo. Dahil kung masasaktan ka lang, mas lalong mahihirapan ang loob ng ate mo. Subukan lang pumarito ng liw na iyan, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng malupit. Pupunta ako roon mismo bukas ng umaga. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang kumuha sa kanya. Pupunta si kuya bukas para sunduin si Sister Chuntao pabalik. Dito ka lang sa bahay kasama si nanay. Huwag kang aalis. Chuntao, magtiis ka muna ng kaunti, susunduin kita bukas. Kuya Haisheng ito. Chuntao, umatras ka. Haisheng, paano ka nakapasok dito? Natutulog ang tatay ko sa loob ng bahay. Isasama kita paalis. Haisheng, Sino ang nasa labas? Chen Haisheng, masyado ka ng matapang. Naglakas loob kang akyatin ang bakod namin? Anong ginagawa mo? Uncle Lee, naparito ako para sunduin si Chuntao. Sa makalawa ay ikakasal na ang anak ko sa pamilyang Liu. Wala ka ng kinalaman doon. Umalis ka na ngayon din. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng tulong. Tumanggap ka kay Director Liu ng 1,000 at $500 para lang ilak si Chuntao sa bodega. Pagpapakasal ba ang tawag dito? Ibinebenta mo ang sarili mong anak? Wala kang pakialam kung ibenta ko man siya o hindi. Chen Haisheng, sino ka ba sa akala mo? Anak ko siya at ipakakasal ko siya sa kung sinong gusto ko. Haisheng, nagbigay si Director Liu ng $1,500, pati na rin ng slot para sa trabaho. Anong maipagmamalaki mo kumpara sa kanya? Tatay, nanay, tungkol doon sa Director Liu, kung paano nawala ang dati niyang asawa, hindi niyo ba talaga alam? Tay, ayoko na ng trabahong ito. Anong ginagawa mo? Madaling araw na, anong ingay ito? Kuya Zen, anong nangyari sa pamilya mo? Tio Wang, tamang-tama ang dating mo. Ang batang si Chen Haisheng ay umakyat sa bakuran namin, sinira ang padlock at gusto pang itakas ang anak ko. Ano pa ito kundi isang kriminal? Tio Wang, hindi po kriminal si Haisheng. Kinulong ako ng tatay ko sa imbakan, kaya sinira ni Haisheng ang lock. Tumatanggap po ang tatay at nanay ko mula sa bayan ng $1,500 mula kay Director Liu para lang ipakasal ako doon. Yun bang Director Liu sa tindahan sa bayan? Yung namatayan na ng 2 asawa? Siya nga ba? Iyong unang asawa niya, 2 taon lang ay nawala na parang hindi maayos ang trato sa kanya, mas malala pa ang pangalawa. Ang balita ko ay pinabayaan na lang hanggang mawala, hindi man lang pinapakain. Li Zhen, nabubaliw ka na ba? Ilang taon na ba iyang si Director Liu? Pwede na siyang maging lolo ng anak mo. Tumanggap ka lang ng $1,500 ay itutulak mo na ang sarili mong anak sa kapahamakan. Namamatayan na siya ng 2 asawa. Lakas pa ng loob mong ipakasal ang anak mo sa kanya? Uncle Chi, ganyan naman kayo magsalita. Ang Director Liu na iyan ay isang opisyal sa bayan. Maayos ang trabaho at mayaman. Mayaman? Matanda ka na, Li Zhen. Wala ka na bang natitirang kahihiyan? Sige, kung sasabihin niyong binibenta ko ang anak ko, heto ang tatandaan niyo. Kung sino man ang gustong humadlang sa kasalang ito, magbigay muna ng $1,500. Sino naman sa baryo ang may ganoon kalaking halaga? Kahit ibenta ang buong bahay at bangka, hindi man lang aabot ng $300. Saan tayo kukuha ng $1,500? Oo, $1,500. Dapat kumpleto ang bayad. Tay, nagbigay na si Kuya Haisheng ng $500. Manahimik ka. Haisheng, huwag kang makinig sa tatay ko. Sasama na ako sa iyo. Huwag na kayong magbayad. Uncle Lee, may $1,500 ako. Tototohanin mo ba ang sinasabi mo? Ano? Kapag ba nagbigay ako ng $1,500, titigilan mo na ang pang-aapi kay Chuntao? Ikaw, magbibigay ng $1,500. Gagawin ko iyon sa harap ng buong baryo. Ibabalik ko agad ang binayad ni pamilyang Liu. Anong ibabayad mo? Iyong lumang bahay niyo kapag binenta, hindi aabot kahit $300. Tatay, may itatanong lang ako sa inyo. Mula noong bata pa ako, ilang beses niyo ba akong nayakap? Nung nagkasakit ang kapatid ko, binuhat niyo siya at naglakad kayo ng 10 milya para makarating sa bayan. Pero nung nilagnat ako ng 3 araw, si Haisheng lang ang nagluto ng halamang gamot para sa akin. Tuwing bagong taon, may bagong damit ang kapatid ko, habang ang suot ko naman ay puro lumang damit. Noong mag-aasawa na ang kapatid ko, pinagpalit niyo ako sa halagang $1,500. Tatay, tunay niyo ba akong anak? Chuntao, bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? May mali ba sa sinabi ko? Dahil lang hindi ako sumunod sa gusto mong pagpapakasal, sasaktan mo na ako. Mula noon hanggang ngayon, ano pa ba ang ibinigay niyo sa akin? Ikaw, sumasagot ka na.
Binuhay kita sa loob ng 20 taon. Binuhay niyo ako ng 20 taon. 6 na taon pa lang ako. Tumatapak na ako sa bangko para lang makapagluto sa kalan. Dahil hindi ko maabot ang lutuan, napatapunan at napaso ang braso ko. Nasaan kayo noon? Nasaan si nanay? Huwag. Ate, huwag. Tatay, nanay, ang buhay na ito, nagaling sa inyo. Ngayon ay ibinabalik ko na sa inyo. Simula sa araw na ito, hindi na ako isang Lee. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Ulitin mo ang sinabi mo. Ayaw kong magpakasal kay Director Liu. Kahit wala na ako, mananatili akong kay Pamilya Chen. Ituring nyo na lang na hindi nyo ako naging anak. Hindi na ako maganda ngayon. Maganda ka. Higit kang maganda kaysa kanino man. Sa loob ng 3 araw, ako na si Chen Haisheng. Ay personal na magdadala ng kulang na pera sa pamilyang Lee, walang kulang kahit 1 sentimo. Lahat ng mga taga-nayon, maging saksi kayo sa sasabihin ko. May paninindigan ng batang ito. Lao Chen, napakahusay ng anak mo. Ang dami ninyong satsat. Tumigil na kayo. Hindi mailabas ni Chen Haisheng ang kulang na pera. Bukas na bukas din pupunta ako sa komunidad para ireklamo siya dahil kinuha niya ang isang babae. Li Zhen, may mukha ka pa bang ipakikita sa komunidad? Tumanggap ka ng 1,500 para lang ibenta ang sarili mong anak sa isang matandang biyudo na namatayan na ng 2 asawa. Hayaan mo ang mga opisyal mo ang pumunta rito sa nayon at magtanong-tanong. Tingnan natin kung sino ang kukunin nila. 1,500. Kayang bumili niyan ng 5 baka. Nagpapaasawa ka ba ng anak o nagbebenta ng hayop? Ano bang alam nyo? Isang opisyal sa bayan, si Director Liu. Nabanggit mo pa ang Director Liu na iyan. Noong pinakasalan mo si Liu Shimei, nagbigay ka ba ng dote? Umalis kayo rito, layas. Tapos na ito, magsiuwi na kayo. Nakakaawa ang batang si Chuntao dahil sa pagkakaroon ng ganyang ama. Buti na lang at nandyan ang batang si Pamilya Chen. Kung hindi, sira na ang buhay niya. Wala na si Chuntao. Hindi na siya babalik. Itay, inay, aalis na rin po ako. Saan ka pupunta? Nandito na tayo sa bahay, anak. Nandito na tayo. Yung walang hiyang biyudong iyon. Paano nagawa ng ina ni tatay na itulak ang sariling anak sa kapahamakan? Kung hindi ka nila mahal, ako, mahal kita. Tia. Huwag mo na akong tawaging tiya. Tawagin mo akong nanay. Ate! Tawagin mo ulit ako. Ate! Lilinisin ko lang ang silid sa kanluran at doon muna kayo magpahinga ngayong gabi. Bukas ay pupunta ako sa bayan para bumili ng tela para igawa siya ng 2 pares ng bagong damit. Magluluto lang ako ng noodles ngayon at lalakipan ko ng 2 itlog. Chuntao, uminom ka muna ng mainit na sabaw para uminit ang pakiramdam mo. Nay, paano naman po ako? Gutom na rin po ako. Huwag kang makulit. Pumunta ka sa bakuran at itabi mo ng maayos ang mga salapang. Ang batang si Chen Haisheng na yon, nagagawa niyang pasunurin ng mahigit 14 na silayon sa dagat ng napakaayos. 50 taon na akong naglalayag sa dagat pero ngayon lang ako nakakita ng ganoong kakatuwang bagay. Gumaling na rin ang binti ni tatay at sa harap ng maraming tao sa bakuran, pinatalsik niya ako sa isang suntok lang. May baril sa loob ng kuweba sa likod ng bundok. Maraming taon na iyong hindi nagagalaw at iyon ang pinakaingatang yaman ni Pamilya Wang. Hindi lang ang baril na iyon. Sa nakalipas na mga taon, nakipagnegosyo ako sa ilang dayuhang lumuluwas para sa ilang kalakal. Pero si Chen Haisheng, nagawa niyang utusan ang lahat ng nilalang sa dagat kung sakaling matuntun niya ang kuwebang iyon. Tatay, hindi ba mga ipinagbabawal na gamit iyan? Noong nakaraang taon, may nahuling isang kriminal ang probinsya at hinatulan ng 10 taon. Hinaan mo ang boses mo. Nag-iimbestiga na ang fishing station ng komunidad. Kapag natuntun nila ang kuweba, sapat na ang mga gamit doon para mabulok ako sa kulungan habang buhay. Samahan mo ako mamayang gabi sa Guevas de Jiao para kunin ang baril at kailangang parusahan ang sinumang makakakita nito. Commissioner Wu, anong nakapagdala sa inyo rito? Nagsama pa po kayo ng mga pulis. Little Chen, siya po si Lao Zhao mula sa himpilan ng pulisya. Naglabas po ng kautusan ng nakakataas upang puksain ang ilegal na pangingisda at smuggling. Nakakuha kami ng impormasyon na dito sa dagat na ito ay may mga taong nanguhuli ng mga sea lion, ilegal na kumukuha ng red coral, at may koneksyon sa mga dayuhang kriminal. Little Chen, dahil kabisado mo ang pasikot-sikot sa dagat na ito, humihingi kami ng tulong na makahanap ng ebidensya. Gusto niyo po yatang makuha ang ebidensya laban kay Wang Jinkai? Paano mo nalamang si Wang Jinkai ang tinutukoy namin? Alam ko ang lahat ng nangyayari rito sa dagat. Hindi lang basta pangangaso ang ginagawa ni na Pamilya Wang at ng kanyang anak sa buong Karatig Bayan.
ang mga ilegal na nakuhang red coral at shell ng pawikan ay nakatambak lahat sa iisang lugar. Alam mo ba kung saan nakatago ang mga ito? Saan kuweba o batuhan? Gaano karaming red coral ang naroon? Opisyal Zhao, huwag po kayong magmadali. Para mahuli siya, kailangang mailabas muna natin ang lahat ng ebidensya sa kuweba. Tutulungan ko kayong ilabas ang bawat isa sa mga nakatagong gamit. Pero may isa po akong kondisyon. Ano iyon? Sinabi po sa akin ni Commissioner Wu, noong nakaraan, na ang 1 gramo ng dragon ginseng ay katumbas ng 10 gramong ginto. Kapag natulungan ko ang pulisya na malutas ang kaso, payagan sana ako ng munisipyo na magkaroon ng aquaculture project at bigyan din po ako ng formal na lisensya sa pangingisda. Aquaculture at lisensya sa pangingisda? Gusto mong makagawa ng sariling pangalan dito sa karagatang ito? Hindi lang po yan, kailangan ko pa ng $1,000 para sa dote. Kung matitiyak niyo po ang tulong sa akin, wala na po akong magiging alalahanin. Kung mailalabas mo lahat ng ebidensya laban kay Wang Jingkai, siguradong malaki ang pabuya sa iyo, higit pa sa sapat para sa dote. Magkita na lang po tayo sa dalampasigan bukas ng umaga. Wang Jingkai, may nag-report sa iyo. Para sa illegal na paghuli ng mga sea lion, pangunguha ng mga corals, at pagpuslit ng mga ipinagbabawal na yamang dagat. Ito ang search warrant. Pakiusap na makiisa kayo. Ginoong pulis, ilang dekada na akong nakatira sa Nayong Haiyan. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin na si Wang Jingkai? Ang nasa loob lang ng kuweba na ito ay mga sirang lambat at luma na mga kahoy ng barko. Kung gusto mong mag-search, gawin mo. Pero kapag wala kang nahanap, sino ang mananagot sa maling akusasyong ito? Siguradong ikaw iyon. Noong nakaraan ay kinuha mo ang mga isda namin, at ngayon ay nagsama ka pa ng pulis para pagbintangan ang tatay ko. Wang Jingkai, napakalino ng sinabi ng nag-report. Tumabi ka na po. Kami na mismo ang papasok para tingnan niyan. Ginoong pulis, iyang search warrant na hawak nyo, tatak ba iyan ng munisipyo o ng gobyerno ng probinsya? Ang search warrant na ito ay magkasamang pinirmahan ng police station at ng fishery department. Sapat na ba yun? Chen Haisheng, saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Pagkatapos mong magmayabang sa dagat, ngayon naman ay dito ka sa akin magmamayabang? Wang Jingkai, natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Wala namang ebidensya. Ang puro salita ay maling akusasyon lang. Kung may ebidensya man o wala, malalaman natin pagkapasok sa loob. Tabi. Tay. Ginoong pulis, ilang dekada na akong nakatira sa pampang na ito. Tuwing tumataas ang tubig sa kuweba na ito, biglang pumapasok ang malakas na agos ng dagat. Sino ang mananagot kapag may nangyari sa inyo sa loob? Wang Jingkai, narito ang search warrant. Kapag hindi ka pa tumabi, haharangin mo na ang aming tungkulin. Kapitan Zhao, may mga tumpak nga ng mga sako at lumang tabla sa kuweba. Pero ang laman ng mga sako ay tuyong damong dagat at bulok na lambat, bakante ang mga latang kahon. Walang kahit ano, kundi amoy lansa. Kasamang pulis, sinabi ko na sa inyo, ilang dekada na akong nakatira sa Nayong Haiyan bilang isang matapat na mangingisda. Kailan ba ako gumawa ng masama? Narinig mo ba? Walang kahit ano. Chen Haisheng, may sasabihin ka pa ba? Wang Jingkai, magaling ka talagang umarte. Umarte? Sige, maghalungkat kayo hanggat gusto nyo. Kahit ukaing maigi pa ang batuhang kuwebang ito, wala kayong makikitang kahit anong labag sa batas. 3 talampakan ang lalim ng pagkakabaon ko. Pinatungan ko pa ng 3 malalaking bato. Wala lang iyon. Nagbibiro lang ako. Walang anumang bagay sa dagat na ito na hindi ko alam. Kasamang pulis, pakinggan nyo ang sinasabi niya. Hindi ba't kalokohan lang ito? Mangingisda lang siya? Niwala nga siyang dalang pala? Paano siya makakapaghukay? Wang Jingkai, kapag may nahukay siya, umamin ka na. Sige, kung may mahukay ka nga rito sa matigas na batuhan na ito, ako si Wang Jingkai ay gagamit na ng apelyido mo. Shaxi, hukayin mo ang lahat ng buhangin. Ano? Wang Jingkai, hindi ba't sabi mo wala kang tinatago? Paano itong nangyari? 3 talampakan ang lalim ng baon nito sa lupa. Kahit pa ang kamatayan ang mismong humukay rito, ay hinding-hindi ito mahahanap. Wang Jingkai, sumama ka sa amin. Kuya, ang galing talaga ng mga kamay mo. Siyempre, ang kuya mo to, di ba? Magaling po talaga kayo, pinakamagaling sa buong baryo. Kahit gaano pa kasungit ang tatay ni Wang Mankang, pagkakita pa lang niya sa kuya ko, ayun at mahinahong nagpadala sa mga otoridad. Haisheng, si Opisyal Zhao na galing sa presinto ng komunidad ay nagpasabi sa akin. Tungkol sa kaso ni Wang Jingkai, ang probinsya ay bumuo na ng isang espesyal na investigasyon dahil sa dami ng mga nagawang kasalanan, malamang ay makukulong siya ng mahigit 10 taon. Kuya, sabi ng lahat ikaw ang itinuturing sa baryo ng Haiyan na dakilang bayani. Dakilang bayani. Ang dakilang bayani ay kailangan pa ring magsibak ng kahoy pag-uwi. Haisheng, katatapos lang naming mag-usap ng tatay mo tungkol sa inyong dalawa ni Chuntao, oras na para magtakda ng petsa. Pumayag na po kayo? Kuya, pumayag na si ate. Pumayag na si ate na pakasalan ka. Brother-in-law, dahil ikaw ang nagpasok kay Wang Jingkai sa loob, sino pa sa buong baryo ang maglalakas loob na kumalaban sa'yo? Ang tatay ko ngayon sa bahay, ni hindi na makakibo. Kahit ang nanay ko, hindi na rin makaangal. Brother-in-law, mula ngayon, sa'yo na ako sasama. Sige. Mula ngayon, sumama ka sa akin sa dagat para matutong mangisda. Kung ano po ang utos nyo, brother-in-law?
Haisheng, si Chuntao ay isang mabuting dalaga. Tratuhin mo siya ng maayos. Uncle Chi, wag po kayong mag-alala. Ate, ito ang $2 na pinag-ipunan ko mula sa mga puntos sa trabaho. Regalo ko para sa iyong kasal. Ate, mayroon din akong gustong ibigay sa'yo. At pagkatapos nito, kukuha na ako ng mapapangasawa. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Kain lang po at magsaya. Lahat. Parating na ang ikakasal. Unang pagpugay sa langit at lupa. Ikalawang pagpugay sa mga magulang. Pagpugay ng mag-asawa sa isa't isa. Oh. Kuya, ate, tingnan niyo ang langit. Ang pinakamagaling ang bayaw ko. Pati ang mga ibon sa dagat ay bumabati sa bayaw ko. Kuya, ate, hintayin niyo ako.